bukas may pabubuksan lang ako. Baka matagalan din ako sa pagsasalita dahil napakahalaga yun eh. Atasan ko na yung tao na siya ang magbukas. Ngayon, ito lang ang ikukuhan ko dahil kaya nawawala ang tao, ang Pilipino sa hindi tama dahil nga dito sa colonial mentality. Pero ito munang tatalakayin ko tungkol doon sa mga kayamanan. Sa totoo lang, maraming bansa na kinabang sa Heritage Trust Fund. Kasama na dito yung Saudi, mga Emirates, at Singapore. Ang mga Emirates na sinasabi ko, yung mga Kuwait, Qatar at saka Dubai. Kaya maari yung pera na, yung pag-unlad ng Dubai kasama din dito dahil doon sa sa Middle East wala na talagang langis. Pinagpipilitan nilang meron dahil para siraan ako ng loob dahil sa pagbubukas ng deuterium, pero wala 2011 pa noon yata wala na. Dahil yung sabi ko, nagpapasok na lang sila ng steam. Yung mga nakakapit sa mga buha-buhangin, yun ang nalalaglag, yun ay inaakyat nila. Kasi pagkatapos ng Dubai, ang paula rin naman nila itong Saudi. Ang Saudi kasi, ang tanging mapapakinabangan lang nila dyan, yung mga fertilizer, katulad ng phosphate, yung mga ammonia, yan lang ang pwede na nilang pakinabangan, pero sa langis wala na. Ang NEOM development ay isang project ng sovereign wealth ng Saudi. At ito ay isang public investment fund. Kung isa sa publiko ay may kasosyong dayuhan at pinangungunahan ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Di ba yan din na nabanggit ko noon, yung sa 1MDB. Ngayon, ganyan din ang gustong mangyari ng Maharlika Investment Fund. Na sila susosyo sa deuterium, pero hindi naman natin kailangan ng kasosyo eh. May pera. May pera tayo. Nung kaupo lang ni BBM Kuno, ay dumalaw dito yung Crown Prince ng Saudi. Marahil pang pagpunduhan ng NEOM. At kalauna, nagpunta din si BBM kay King Charles upang ito'y kausapin. Sapagkat ang utak ng project ng England ay ito ngang Neon. Ang Neon kasi, ang kahulugan niyan, new nakalimutan ko na rin itong ito dahil ito yung pagagandahin nila yung isang katulad ng Singapore. Yung ganyan na ganito ang ginawa nila sa Singapore ng mga Marcos. Kasi ang utak nito ay yung England. Yan ang brainchild nila. Paano makakapagpundo ang England kung upang isusyo sa sovereign wealth ng Saudi? Kung ang kanilang ekonomiya ay bagsak na. Ito kaya ang dahilan kung bakit ang official portrait ni King Charles ay yung mariposa. Gusto na naman tayong linlangin ng mga tiga-England eh. Nakasabwat itong mga Marcos na ito eh. Gaya yung unang ganyan na naman ang ginawa nila. Yung nagpalabas si Queen Elizabeth, gaga na yun, ng Lux Trust. Pero yan, ikinuha nila sa Lux Trust.
Lux Trust. Pero yan, ang talagang kanyan, Luxe. Eh, gaya nga sinasabi ko, na nagkukan sila ng mga shell company na para yun ang mapagbintangan. Di ba sabi ko, ang gumawa ng paraan upang huwag mabahaginan ang Heritage Trust Fund ay si Queen Elizabeth. Kaya napakahirap yung ginagawa ng England na yan. Kaya yan, nakinabang na sila ng husto eh. Hindi ko gaya ng Amerikano, hindi ko masasabing masama ang Amerikano. Gayon din ang mga mamamayan ng England. Kundi ang masama, yun namumuno sa kanila. Dahil nga dyan, yung una pa lang, ikinuha na nila yan, si Rothschild. Inampun nila yan. Dahil nga dun sa mga ginto na nakakuan dun sa Germany, nakakuan doon. Ilinagak ng bansang Hapon doon. Dahil, pero yung kuan na yan, yung World War II, parang kuan na lang yan, senaryo na lang yan eh. Para iligtas lang si Rothschild, kailangan gumawa ng Holocaust itong Germany, si Hitler. Kung wari galit sa mga kanyan, sa mga Hudyo. Pero ang pinakamayaman na tao sa Amerika ay mga Hudyo. Karamihan dito ay mga membro ng Committee of 300. Kaalagay sinisiguro lang ng mga Marcos ang kanilang sarili kung malantad ang katotohanan. Yan na nga yung kuan na yan, yung pagkalagak nila doon sa 1MDB at saka doon sa Sovereign Wealth Fund. Yung Sovereign Wealth Fund, yan na yung mga treasury bond na nakalagak sa UBS. Kaya walang ginto doon. Wala ding ginto sa World Bank. Ang katanungan ngayon, bakit pinalitan ng Maharlika Investment Fund Corporation ang Maharlika Investment Fund? Kung ang pondo ay nagmumula sa Land Bank of the Philippines at saka DBP Kuno. Kaya, napaka-kuan itong mga Marcos na ito eh. Kasi yan nagkukuan sa kanila, nagtuturo itong mga Committee of 300 eh. Eh hindi naman nila ako kayang linlangin. Ngayon, isa pa nakakapagtaka na hindi alam ng mga Pilipino ito. May mga lihim ito eh. Bakit ang CEO ng dalawang ahensya ng gobyerno, ito yung GOCC ay siyang gumaganap na presidente rin. At ang ganitong pangyayari ay maaari lamang ito sa maliit na kumpanya. Pero sa isang malaking kuwan na ito, malaking kumpanya gaya ng Land Bank at saka DBP, hindi dapat mangyari ito. Ito'y bawal. Oh. Ang CEO kasi ay siyang gumagawa ng high-level organizational decision. Siya nagdidesisyon kung paano mapapabuti ang isang kumpanya. Siya ang bumuo ng mga bagong patakaran at polisiya upang magkaroon ng epektibong layunin ang isang kumpanya at mahubog ang kumpanya sa tamang direksyon. Yan ang trabaho ng CEO. Gaya ng ginagawa nila sa akin doon. Igagaya nila ako kay Marcos na napaikot nila. Ako hindi nila kayang paikutin. Yan ang napakabigat na kwan nila sa akin. Ang presidente gumagawa ng mga micro-level decision. Yung mga nasa baba lang. Yung mga empleyado. At pang-araw-araw na operasyon. Siya ang namamahala sa mga executive at manager upang masiguro na ang kumpanya ay nasa maayos na kalagayan. Kung minsan, ang tawag sa presidente ay Chief Operation Officer, COO, hindi CEO. Ngayon, bakit ganun ang ginawa nila? May lihim dito sigurado eh. Kasi upang kung mapagbibintangan nila itong dalawa na ito. Yung CEO, President ng Land Bank at saka CEO at President ng DBP. Kaya maaari ang may mga dami dito eh.
dami ng CEO. Malamang ito si Jokno. Kaya itong Jokno na ito, putang inan to eh. Sinira lang nila yung pangalan Jokno eh. Siraulo yung putang inan yan eh. Palibasa nagkamal ng malaking ninakaw. Oh. Ngayon, problema nila ito ngayon. Dahil nilalantad ko na ito. Na bawal sa isang malaking, katulad ng CEO, isang malaking korporasyon na malaking bangko, katulad ng Land Bank of the Philippines at saka yung na yan, yung Development Bank of the Philippines. Saan ang gagaling ang pondo niyan? Di sa One Malaysian Development Bank. Na siyang sovereign wealth ng mga Pilipino, yung mga mahihirap. Pag-aari yan ng mga mahihirap, hindi pag-aari ng mga Marcos yan. Kaya yan, nung pumunta dito, nung pagka-upo niya dumating kagad dito yung ng Saudi. Siguro pinaalala yung usapan na yon. Kasi noong 2017 pa yan. Ngayon, nagkaroon sila ng problema dahil hindi na nila maangkin yan, yung mga dami account na yan. Ayan, sovereign wealth na yan. Yung dami account, yun ang nakahalagak doon sa, yun ang ikinuan nila sa mga treasury bond na gold edition. Kung ganito ang pangyayari ay meron tayong socio-cultural problem. At nangyayari lamang ito kung hindi magkaroon ng pagkapantay-pantay ng kayamanan. Kasi yung may-ari mismo ay sila namamalimos. Oh, sila namamalimos. Kaya nga doon sa todo ang todo ang salo nila kay todo tanggol nila kay Marcos eh. Oh, yung mga politiko na magnanakaw na yan, oh, lalo na yan si convicted na nga yan. Abay, nagmamalaki pa ang kupal. Oh, ang kapal ng mukha niya. Kasing kapal ng pagmumukha ng kanyang ama na magnanakaw din. Nakasuhan ng plunder. Pero, bakit pinawalan sala din ni Gloria? Ngayon, nung nagkasala si Gloria, pinawalan sala din siya. Oh. Kaya nga, napakasalimuot itong buhay ng mga Pilipino eh. Tutuloy natin yon. Ang pakikialam ng mga relihiyon sa gobyerno, isa yan. Oh. Dapat yan, nagkaroon ng separation. Hindi dapat magkasama yan. Eh, hindi nga nagbabayad ng tax yung mga religion eh. O, pagkatapos nakikialam pa sila sa pamamalakad. Kasi dahil nga sa mga namumuno. Corruption. Utak talangka. O, crab mentality. Na pag may umaangat, hahabulin ng isa para ibagsak. Ganun ang kanyan, utak talangka. Ang pagkakaroon ng trabaho sa pamamagitan ng koneksyon. Kaya maski na walang alam yung kung malakas yung kapit niya, ay, hindi lang. Maski na walang alam, papasweldohan na walang silbi. O, karaniwan kung minsan, ang nangyayari yung 15-30, pupunta lang doon para kubrahin niya ang sahod niya pero wala siyang ginagawa. Nandoon sa bahay nila, nagpapalaki ng bayag. O, 15 katapusan. Ganyan ang mga nangyayari dyan. Yung mga age limit ng trabaho. O, kaya nga sabi ko nga, kung maski na walang alam, basta ganun nakapasa lang sa qualified lang sa age limit, hindi pa inabutan ng age limit, sige lang. Pero maraming ko na dito, mga maharlikang general na nakaupo sa mga pesto, retired na sila eh. Oh, bakit hindi nila bigyan pagkakataon? Yung iba naman, para magkaroon naman ng trabaho. Pensyonado na nga, double compensation yan eh, bawal yan eh. Oh, ang kakapal ng mga mukha ng mga general nito, hindi ba Anyo, Lorenzana? Oh, ang dami ninyo dyan. Oh, Lasso. Oh, pagkatapos, ang ginagawa ninyo, iniipit ninyo mga Pilipino.
Kaya dahil sa mga ganitong pangyari, limitado ang pang-udlad ng bansa. Yan naman ang gusto ng mga ng mga namumuno para hindi mahalata yung kanilang pagnanakaw Yung toxic family culture. Hindi kayang tumanggap ng katotohanan dahil sa kataasan ng kanyang pride, mga taong mapagmataas. Katulad ni Marcos. Sinungaling siya na nga sinungaling. Sasabihin niya, hindi daw niya kilala si Alice Go. Samantalang, binigyan siya ng campaign pa ng 40 million. Gaano kalaki ang 40 million na ibigay na campaign pa? Hindi ka magpapasalamat? Pagkatapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Ulul ka. Ang banta sa kultura ng bayan ay yung kababayan din natin. Kaya ang kalaban natin mga Pilipino, yung sarili natin Yan ang napakahirap. Sarili natin, kalaban natin. Sapagkat pinalagay nila na ang mga dayuhan ay nakakahigit sa kanila. Kasi talagang napakabigat niyan Dala ng kakulungan ng pagka-makabayan. Kasi, yung lalo na doon sa mga produkto. Mga kailangan ng gustong-gusto nila, mga imported. Pag produkto natin, hindi nila kinukuhan, hindi nila sinusuportahan. Kaya yan, lalo tayong nalulugmok Samantala, yung mga magagaling na Pilipino, kinukuha ng Amerika. Katulad ngayon sinabi ko, kinento ko na yung eroplano, may nag-design na eroplano. Ito, taga Victoria Tarlac ito. Kaya ako nalaman dahil dun sa kaibigan kong si Maniago, si Rudy Maniago. Pero patay na itong tao na ito. Nag-design siya ng eroplano na kahawig ng isang pangkaraniwan na yung lumang eroplano. Pero ang katawan niya kawayan. Ang makina niyan ay yung 5R, yung Toyota. Ayun, sinubukan niyang napalipad niya. Pagkatapos bumalik siya. Ginabukasan, sinubukan na naman niya, nagpalipad siya. Umabot siya hanggang doon sa malapit sa Clark. Gumanon siya, umikot sa malapit sa Clark. Nagtaka ngayon ng Amerikano. Ngayon, inalam yan, sinundan niyan kung saan yun. At nakuan nila yang na yan ay yari sa kawayan, pero ang makina 5R. Sila, mga jet, kung ano-ano. Ngayon, ikinuan nila yan. Inalok nila. Nabibigyan ng trabaho sa Amerika. Pero ang gusto kasi nitong tao na ito, kung dadalhin siya sa Amerika, kailangan lahat ng kamag-anak niya kasama. Wala din magawa ang Amerika. Dahil yan, kasi ang ayaw ng Amerika yung magkaroon ng Pilipino na talagang magkaroon ng talagang makaimbento ng makakahigit sa kanila mantakin mo, magkano lang ang halaga ng 5R, magkano ang halaga ng kawayan. Kaya yan, maraming Pilipino dito katulad ng fluorescent. Yung emergency light, yung pag nag-brown out, biglang mag-iilaw. Ang may gawa niyan, tiga Pampanga, katapang ang kanyan. Ikaw katapang. Kamag-anak mo siguro ito. Katapang ang pero retired military ito. Pero ikaw na katapang, iba yung tapang mo. Tang-ina ka. Paggawa ka ng hindi tama. Katulad ng use. Nung makita ni Pabember yan, kinuha niya. Pagkatapos, nung
kanya yung kwan na yan, ibinenta sa Israel. Maraming Pilipinong kwan dito. Kasi ang masama sa Pilipino, yung nagkakaroon ng red tape. Kaya ako tamad ako yun dyan sa mga ganyan trabaho eh. Kasi ang trabaho ng mga kwan na yan, sa Philippine Patent, pag may sasubmit kang inimbento, ang tanong nila, magkanong kikitain mo ito sa loob ng 10 taon o sa 1 taon. Wala. Pag sinabi mong 1,000,000, ang sasabihin nila, pwede ka bang magbigay ng 10,000,000 para approvean namin ito? Yan ang trabaho ng mga patent dito. Kaya lahat ng mga kwan dito naglalayasan. Kaya lahat na nakaupo nga sa gobyerno, puro magnanakaw yan. Bakit gusto natin ng politika kung wala naman pakinabang yan? Kundi pahirap sa bayan. Oh. Kaya nga, itong mga senador na ito, natatakot silang lumantad si Kumar. Oh. Dahil nga, maraming madadamay. Yan ang talaga napabalita. Na maraming madadamay na congressman at saka senatong. Oh. Kaya napaka-hirap ang dinaranas na mahirap dito sa atin. Kaya kung hindi natin babaguhin yan, katulad ng sinasabi ng mga artista dyan na pumupunta sa ibang bansa, sa yung mga boxing, yung mga kung anong kompetasyon, sasabihin, I'm proud to be a Pinoy. Pero taliwas naman ang kanilang ginagawa. Kaya nangyayari, itong mga Pilipino ito, na mga nag-iilusyon lang. Talaga, matatawa ka, mga nag-iilusyon lang ito. Kasi kung magkaroon tayo ng matinong mamumuno, magre-rebelde tayo. Kung may magaling, magre-rebelde tayo. Yung competent, ano mangyayari sa atin? Kaya nga sabi ko nga, yung utak talangka na yan, ang dapat tanggalin ng Pilipino. May pagkamakapili. Oh. Ang isang natin mga Pilipino, yung pagiging tambay. Pero magtataka ka, naka-standby lang yan, nakatambay. Pero may pambili ng alak. Oh, nakakainom. Kasi yan ang namana natin sa Kastila, yung manyana system. Oh. Kasi kapatid ko nasa Spain yan noon eh. Kaya yan ang pag ang oras niya wala pang sasabihin lang noon. Oh, siesta time. Oh. Kaya walang mangyayari sa Pilipino pag ganoon. At ang isa pang dito, yung pagiging regionalism natin. Kung siya tiga region 1, yung isa tiga region 6, o ganon. Magkalaban na yan. Kakampihan na niya yung kahit na mali. Kaya yan dapat ang mga region na yan, tanggalin na yan. Yan, binuo ni Marcos yan eh. Oh. Kaya nga nung na yan, yung labanan sa Mindanao, anong sabi niya? Nung Muslim at saka marami pang Ilocano sa norte. Oh, yan ang katwiran niya. Kaya ang pag-uugali naman ng pagka-ignorante ng tao, isa yan sa mga masasamang ugali natin.
yung kawalaan ng impormasyon. Yan na nga ang sinasabi ko. Kaya nga ang kwan ni Marcos, nung tanungin sa ni Mao Zedong, paano mo na control ang tao na halos bilyon? Dalawa lang ang sinabi niya, gutumin mo at gawin mo mangmang. Kaya yan, mga impormasyon, wala. Magkaroon ng mga fake news. O, kaya, sa halip na malaman ng tawang katotohanan, ay hindi na. O, kaya nga sabi ko, halos lahat ng vlogger na yan, puro bayaran yan. Linalahat ko na sila. Yung mga troll na yan, yung mainstream media na yan. Kaya dyan nila nakukuha yan ang turo ng Committee of 300. Kaya kontrolado nila ang media. At sila din ang gumagawa ng mga paraan upang magkagulo, upang mailigaw nila ang katotohanan. Ngayon, ang nakakatakot na nangyayari sa kwan natin ay yung pagkakaroon natin ng inferiority complex, magkahalong inferiority complex at saka yung bulag sa katotohanan. Dahil sa paniniwala natin tungkol sa kulturang dayuhan, napakalayo ng Amerika. Bakit natin tutularin? Yung constitution na lang natin na nakabatay noon una sa sa Amerika Kaya kasi bawat isa ang habol niyan American dream. Oh. Putang ina, American dream na yan. Nakakatakot na yan. Kaya nga lahat ay nagnanasa magkaroon basta imported. Sige. Bili, mas kinamahal. Basta maging sikat lang siya. Mayroon siyang imported na kwan. Hindi niya kayang ikuan yung mga ipagmalaki. Yung mga produktong dito sa bayan. Sasabihin, walang kwenta yan. Kanilang yan. Sisiraan pa nila. Kaya yan ang mahirap dito Kasi kaya gumagawa ng kwan, mas mura yung kwan dahil para nga sa mahirap yan pero ang pinagnanasa kaya nga mas kinaukay-ukay na lang dahil imported. Sige, bili na. Imported pero hindi nila alam yan ang magpapabagsak sa kumpanya, mga ekonomiya natin. Kaya ang daming mali ang kwan ng Pilipino Ngayon, pagdating naman sa halalan, maski na magnanakaw yan, pag nabigyan ka niyan, sige, hindi mo na alamin yung kanilang pagkatao. Ngayon, anong nangyayari kay Go? Anong lumalabas ngayon? Lumalabas ngayon, ispya ng inchik. Kaya, pagkatapos sasabihin walang kinalaman si Marcos, imposible yan. Dahil yung show and lie. Yan. Yan lang ang masasabi ko, show and lie. Kaya yan, kasabwat si Marcos. Kaya nga sinasabi ko yung pagkapatay ni Lapid tinatakutan nila si Lapid dahil hindi makontrol yung bunganga ni Lapid Kaya nga sabi ko kay Bantag hanapin mo sa Cavite kaya hindi nila makuangkuan si Bantag si Remulla nakakaalam kaya tahimik si Remulla hindi kuan sino nag-iimbestiga ng mga kuang ngayon. Wala na dahil Congress yung mga nasa congressman at saka mga senatong na lang ang nag-iimbestiga on the end of legislation kuno. Putang ina, pagkatapos sasabihin ni Jinggoy, wag mong pakialaman ang kaso ko. Ang pakialaman mo, putang ina ka Paano ka na nakaupo dyan sa senador samantala convicted ka? Maski na ikaw rebelya. Ano pa? Ikaw Ches, bakit kasama ninyo yung ng sindikato? Si Kumar. Talaga, mga siraulo ito, mga putang ina mga ito bubutan nyo dahil sikat. Sikat na magnanakaw. Alam na ninyo ninanakawan kayo. Natutuwa pa kayo. Yan ang ugali ng mga Pinoy Pagkatapos, kung sino pang kwan,
Ay, nandoon lahat sila. Oh, siguro yung mga loyalista dyan, mga Marcos, nag-aantay siguro sila mabatuhan ng ginto. Ngayon, ito naman si Duterte, kung ano-ano na lang kinuha niya. Yung ang sinabi ko, binenta niya talaga ang bansa sa halagang 2 bilyon dolyar. Ayaw nila, ayaw sa akin. Basta yan, may lahad ko lang. Anong pakialam ko sa mga yan? Kaya ito namang gawain ng Amerikano, kasi nagkuhan sila ibang itinuro sa atin. Yung Kastila naman, ay ang kinuha ng Kastila, yung mapagmataas sila na o ang tuturuan tayo na humabol yung maging mainggit tayo sa kanila dahil mataas sila. Yan ang ng Pilipino. Kasi Rizal man, nung mabigo siya kay Leonor Rivera, ay naghangad na rin siya ng mga mayayamang babae, mga Kastilain, mga dayuhan na babae. Naghangad na rin siya doon dahil yung status ko nga. Oh. Yun yung pamantayan niya sa buhay kung paano na hindi siya lalaitin. Kung linait ka, di pangatawanan mo na gumawa ka ng paraan na hindi yung sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya nga, crab mentality din para si Rizal. Kaya ang itinuro sa atin, English, pero parang magandang pakinggan English. Kaya yan, nagiging mangmangang mahirap. Kaya ngayon sabi, tama lang yung sabi ni Mao Zedong na gawin mo mangmang, gutumin mo. Kasi pag gutom ka, wala kang alam. Yun na nga ang kinuwang ko. Pag gutom ka, walang mangyayari. Pagkatapos papasok ka sa eskwela, talaga magiging bobo ka. Kaya wala akong ibang sisisihin dito, kundi mismo ang sarili natin mga Pilipino, mga unutil, mga bugok. Gustong-gusto ninyo yung kinukuhan kayo. Linalait kayo ng mga tiga-ibang bansa. May sarili tayong kultura. Noong bago dumating ang mga Kastila dito, mayaman ang kultura natin. Bakit natin gagayahin yung mga nasa malayo, yung mga dayuhan na yan? Kaya nga, ang kanilang sistema ay yung liberated. Samantala ang Pilipino konserbatibo. Kaya dyan, yung colonial mentality na yan, ginakap natin ang kanilang kultura at pilit na isinaksak sa isipan natin na sila'y nakakataas sa ating, yung kultura nila sa ating kultura. Kaya ang walang dito, simple lang ang solusyon maaralan uli ang Pilipino. Napakasimple lang. Pag-aralan natin yung sarili nating kultura, hindi yung kultura ng kung sino-sino dyan. Napakalayo ng Amerika na sa kabila ng mundo, pupunta tayo doon. Hindi ganun. Kaya nga, napakahirap Yan ang numero unang kuwan ko dyan. May sarili tayong kultura. Dapat itong kuwan natin ang kuwanin natin. Pagtibayin natin. Hindi tayo unlad kayong ganyan. Magnanakaw na nga. Ginugusto pa ninyo. Alam na ninyo kaya yan, pinipilit nilang huwag maalis ang politiko. Mga putang ina niya, magnanakaw na nga yan. Gugustuhin pa ninyo. Kaya, mga siraulo kayong mga Pilipino Mga inutil kayo na alam na ninyo magnanakaw. Ang mga politiko, alam na ninyo walang ginagawang kabutihan ng politiko. Pilit pa rin ninyong pinagtatanggol ang mga politiko. Sige na.